to Lighthouse Church. Welcome to Lighthouse Center. Welcome home. Can you tell again the person next to you, welcome home? Ayan. Thank you, Jesus. And also sa ating mga online viewers, Facebook members. O, di ba? May Facebook members na tayo. Welcome home. Enjoy your service kahit nasaan man kayo naroroon ngayon. Amen. I'm Pastor Jobel, one of the full-time workers of this church. Of course, Pastor Paul's wife. Dagdagan ko na, beautiful wife. O, diba? Pinupuri ang sarili. O, sige. Sige na yan. Okay na yan. Sobra na yan, no? Nagme-mekos-mekos na naman tayo. Amen. Thank you, Lord. So, last week po, we started a new series entitled Sobra na yan. Tama po ba? The dangers of too much. Na-explain po sa atin ni Pastor Rina, saan natin nakuha yung sobra na yan. Familiar kayo dyan? Sobra na yan? Sobra na yan, insan, mekos-mekos na yan, di ba? Ilan lang nag-umaamin, pero adik na nanonood, di ba? Amen? At sa ating first week po, we talk about sobra na overthinking yan. Tama po? Doon po, nakita natin that overthinking is dwelling on the problem, while problem solving is looking for a solution. Tama po? Saan ka po ba doon? Overthinking or problem solving? Sabihin mo sa katabi mo kung alin ka doon. Or po, pass, or. Walang masagot eh. Amen? Bago ko po ipagpatuloy, gusto ko lang po munang i-welcome ang ating mga first-timers. We have first-timers. Grabe, nakakatuwa sa puso. Meron tayong new friends. Pwede bang taas na lang ng kamay? Wow! Meron pa po ba? Meron pa? New friends? Thank you, Lord. Come on, isa pang malakas na palakpak para sa kanila. Welcome home. Thank you, Teacher Francia, for bringing, I think, your student. Wow! Thank you, Lord. We hope that you enjoy your stay. Wow! Talaga naman. May parang magpapamerienda talaga si Teacher Francia sa mga estudyante niya. Yun na yung sinasabi. Okay po? Ituloy po natin. So, how to be an overthinker to an overcomer. Dalawang bagay lang yung pinag-usapan nyo last Sunday. Tama po? Number 1 is let God know your concerns. Tama po ba? Alam na po ba ni Lord yung mga concerns natin? Thank you, Jesus. Number 2 is think and act whatever honors God. Thank you, Lord. So if you're struggling with overthinking or yung fear of future, worry, kung meron man pong depression na nararamdaman, or if you're battling in your mind, huwag kang papayag na ikulong ka dito. Amen? Kapatid, hope is coming. Jesus is coming. So rejoice, hindi ka habang buhay na iiyak na lang. Hindi ka habang buhay na magmumukmuk na lang. So we can overcome overthinking because we have the God of peace and He is coming very soon. Amen? Amen. Ayan. Thank you, Jesus. So ituloy na po natin ang ating second topic. Alam niyo po ba, in 50 days, 2024 na. Oy, sino excited? Woohoo! Amen. Parating na siya. Feeling ko 2024 na talaga siya darating. Or feeling ko 2024 na talaga siya magpro-propose. Ay, naka naman, nakakakilig. Feeling ko 2024 na makakalipad na ako ng langit. Hindi. Pupunta ako na ibang bansa. Feeling ko. So, ang bilis, tama po ba? Okay, parang kailan lang nag-celebrate din tayo ng bagong taon, tapos ngayon magbabagong taon ulit. Gastos ulit, pasalad na naman, spaghetti, pansit, di ba? Parang kailan lang. Ngayon nga, umay ka pa rin di ba? Salad na naman, ito na naman tayo. Okay? Pero teka lang, bago ka ma-excite sa 2024, tanungin muna kita, ilan po sa mga faith goals ninyo this year ang nasimulan mo, pero hindi mo tinapos? Sa taong 2024, excited ka ulit magsimula, tama po ba? Pero paano mo ulit tatapusin? Kasi puro kasimula eh. Tama po ba? January 2023, #balik Alindog program. Basta day 1 na day 1 talaga, water lang. Wow, diba? Water lang, okay? Pero anong nangyari? January 2023, you start saving. Pero saan na yung savings mo? Tanong mo yung katabi mo, saan na? Nasa tiyan na. Nasa tiyan po ba yung savings? January 23, you start a business. Pero bakit hininto mo?
January 23, nagbalik loob ka kay Lord eh. Grabe yung iyak mo, lalo na nung prayer and fasting January. Babad. Yan, Babad 2023. Sabi mo, Lord, I want more. Pero bakit ngayon nagsettle ka na lang for less? Alam niyo po ba, sa totoo lang, madaling magsimula. But the sad truth is, madali ding sumuko. Amen. Say amen. Ang daming nasimulan, pero walang natapos. Relate much po ba ang mga kananayan dyan? Naglaba ka, ay, may huhugasan pa pala ako. Ay, meron pa pala akong tutupihin. Ay, meron pa pala, di ba? Sa sobrang dami ng trabaho, nasimulan mo, pero wala kang natapos. Tama po ba? Alam nyo, eto, mayroon pong mga dahilan, bakit ang mga tao, ang bilis magsimula, pero hindi nila tinatapos. Unang bagay is peer pressure. Yes, say peer pressure. Dahil eto yan eh, sinabihan ka ng iba, kaya ginawa mo. Tama? Sino po dito na pressure na sa mga kaibigan nyo? Ay, wala silang kaibigan, okay? Dahil ginagawa ng karamihan, ginawa mo na rin dahil pressured kang ikaw na lang ang hindi gumagawa. Naalala ko, napanood ko kasi si Alex Gonzaga. Alex. Nape-pressure siyang magkaanak kasi lahat ng mga nakapaligid sa kanya, ikaw na ang susunod. Next year, mabubuntis ka na rin. Kaya kung ano-ano na yung ginawa niya, para lang mabuntis siya, pero nag-fail. Tama? Pressured. Sabi, umiiyak nga siya, na-pressure ako kasi sinasabi lahat ng tao, susunod ka na. Sino po ba relate dito sa mga wala pang asawa? Susunod ka na, ikakasal ka na, magbo-boyfriend na yan. Pressured ka, di ba? Tama, nakaka-pressure. Peer pressure. So isang paalala po ulit sa atin to na tama ng copy pressure. Sabi mo sa katabi mo, tama ng copy pressure. Wala nang tanungan kung kailan mag-aasawa, okay lang po ba yon? Wala nang tanungan kung kailan magkakaanak, okay lang ba yon? Amen? Kasi may oras tayong lahat. Yeah? Amen? So you will never finish pag pressured ka. Yes, meron at meron ka ba, pero mali yung pressured ka. Ang hirap na, no? Nakaka-stress, nakaka-depress. Are you there? So sa tingin mo, kung yung ginagawa mo, napipressure ka, huminto ka na lang. Are you there? Unang bagay, bakit tayo nagsisimula, tapos hindi natatapos dahil sa peer pressure. Number 2 is impulsive. Ito naman yung basta naisip, go agad. Nakita mong may business, pwede itong pang business. Ayan, namuhunan ka rin. Inubos mo lahat ng savings mo. Hindi mo pinag-aralan. Talaga namang, basta, ang ganda daw nito. Okay, ang business na yun, puro lipstick, lalaki ka. Hindi, maganda daw. Nakita ko sa sa Reels, uso daw ito eh. Ang mga kaibigan mo, lalaki. Sinong bibili sa'yo, di ba? Hindi pinag-aralan, impulsive, basta naisip, basta nakita, go lang ng go. May narinig ka, nakita, gawin agad, start agad. Without even asking your mentor or even asking advice sa mga nakakaalam ng business. Tama po? Ang dami pong nag-fail mag-business kasi sa pagiging impulsive. Are you there? Hindi pinag-isipang mabuti, pabigla-bigla. Or even sa pakikipagrelasyon. Tama po? Naisip ko lang, parang gusto ko na magka-boyfriend. Diba? Parang ganun lang yon. Parang gusto ko nang makipag-asawa. Okay, hindi pa nag-ask ng will you marry me? I do na. Tara, kasal na tayo, naka-ready na po yung ano ko. Diba? Hindi na po pinag-iisipan, kaya po nga po nakakalungkot, ang dami naghihiwalay. Hindi pinag-isipang relasyon. Hindi pinag-aralang relasyon. Gusto niyo po ba nun? Ayaw po nating mag-end sa broken-hearted. Tama po ba? Alam niyo po ba, there are also stories in the Bible that started but failed to finish. Gusto niyo po bang malaman kung sino-sino or ano tong mga to? Unang story po is the Tower of Babel. Sabi si Genesis 11 verse 4 to 9, medyo mahaba. Basahin ko na lang ng mabilis. Then they said, "Come, let us build ourselves a city with a tower that reaches to the heavens." Ganda. Ang ganda naman po, no? So that we may make a name for ourselves. Otherwise, we will be scattered over the face of the whole earth. But the Lord came down to see the city and the tower the people were building. The Lord said, if as one people, speaking the same language, they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them. Tama po ba? Ayan. Come, let us go down and confuse their language so that they will not understand each other. So the Lord scattered them from
from there over all the earth, and they stopped building the city. That is why, okay, it was called Babel, because there's the Lord confused the language of the whole world. From there, the Lord scattered them over the face of the whole earth. Alam niyo naman po yung story ito, tama? Yung mga tao, kasi isang lingwahe, nagkakaisa sila, binibuild nila yung Tower of Babel. Nakita ng Panginoon, grabe, pwede nilang magawa ito. Nagkakaisa sila, nagkakaintindihan sila, ginawa ng Panginoon. Kinonfuse niya sila at paano kaya yun? No? Yung for example, magkakasama tayo, tapos biglang isang iglap, iba-iba na yung lingwahe natin. May Chinese, may Japanese, may ano daw? Bakit parang nag-iba yung lingwahe? Parang ganun, na-scatter, hindi sila nagkaintindihan hanggang na-stop yung building. Hanggang hindi natuloy yung pagbibuild ng city. Actually po, ang ganda ng simula nila eh. Impress, grabe. Sabi, maaabot daw yung langit sa sobrang galing or sa sobrang dahil sa unity nila, kayang-kaya nilang maabot ang langit. Pero dahil mali ang puso, dahil mali ang goal nila, pasikatin daw ang sarili, they were unsuccessful to finish. Kapag pala pansarili, nagiging unsuccessful. Tama po ba? Sabi mo sa katabi mo, huwag makasarili ha. Tama ng sikat-sikat. Okay, tama ng pasikatan dito. Si Lord lang dapat ang sikat. Amen? Yan yung unang story. Pangalawang story po na nag-fail or nag-stop is si Moses. In Deuteronomy 4 verse 21, sabi dito, the Lord was angry with me because of you. And He solemnly swear. Grabe, may solemnly pa talaga, no? Talagang pinangako ng Panginoon that I would not cross the Jordan and enter the good land the Lord your God is giving you as your inheritance. Ang saklap naman nun, si Moses ang ginamit para palayain ng Israel sa pagkakaalipin ng Egypt, pero hindi siya mapupunta sa promised land. Nakakasad naman, di ba? Nasimulan niya, pero hindi siya nakapunta doon. Ang ganda ng simula, but Moses never entered the promised land. Alam niyo yung promised land, naging promise lang. Tama po ba? Sino po dito na pangakuan na? Naging promise lang, hindi siya promised land. Sabi niya, tayo hanggang huli. Ayun lang. Ayan na naman tayo. Promise lang pala, hindi promised land. Okay? Buti na lang kahit papaano pinasilip sa kanya ng Panginoon. O, punta ka sa dyan. O, silipin mo, ayun, yung promised land. Gusto niyo po ba yun? Yung sa mga soon to be na gusto mag-asawa, ayun yung mapapangasawa mo sana. Ay, di ba? Cannot be rich. Ang hirap naman nun. Ayun sana yung magiging bahay at lupa mo, pero hindi ka sumunod, hindi mapupunta sa'yo. Sakit, no? Nakita mo lang. Tama po ba yun? Buti na lang kahit paano nakita. Di ba? Ayan, kitain mo na lang muna. Alam niyo po, because of his disobedience, hindi niya napuntahan ang promised land. Hindi niya natapos ang lakbayin. Ang gaganda lahat ng simula, no? Pero ang pangit ng ending. Ayoko ng pangit na ending. Ayaw niyo rin po ba yun? Isa lang po atang may ayaw. Ayaw niyo po ba ng pangit na ending? Kaya nga po, sa pagpapatuloy natin sa series, pag-usapan natin yan. Okay lang po ba? Di ba? Ang haba ng introduction. Ano? Okay, let's talk about sobra na simula yan. Sobra na simula yan, insan. Yan, simula kainsan na. Kanina ka pa, di ba? Parang sa music team, no? Parang kanina pa intro. Hindi makapasok-pasok si song leader, di ba? Ayan. So, hindi tayo matatapos sa pagkanta kapag walang papasok na singer, di ba? So, sige po, bago natin ituloy, manalangin po tayo. Panginoong Diyos, Lord, ang saya po namin ngayong araw kasi muli makakapagbigay kami ng kalwalhatian sa inyo. Lord, napakasaya po namin kasi sisimulan namin ang week namin na ikaw po ang kasama namin. Sa oras na to, as we listen to your word, nawa Panginoon, mapapurihan ka namin. Nawa Panginoon, hindi lang kami mapapalakas sa umagang ito, pero mapapasaya ka namin sa lahat po ng aming gagawin. I pray for every open heart, open ears na makikinig. Salamat po sa mga matatawang lupa, Panginoon, natatamnan ng iyong salita kasi naniniwala kami na tutubo po at mamumunga ito sa kanilang buhay. Salamat po, Panginoong Diyos, mahal na mahal ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sino po dito naniniwala na walang taon ang hindi natapos?
Ay, parang hindi po kayo naniniwala. Forever po ang 2023. Ayan. Hindi po, tama po natatapos. Tama po ba? Walang bagyo po o kaya kalamidad ang hindi natapos. Kaya nga, di ba, kapag may pinagdadaanan ka, sasabihin mo, matatapos din to. Dadaan lang din to. So dito, makikita natin na may katapusan talaga. Tama? Even si Lord, di ba, tinawag nga po siyang Alpha and Omega. The first and last, the beginning and the end. Nakuha niyo yon? So, dinesign po talaga ni Lord na ang mundo at ang buhay na laging may simula at merong katapusan. So, I believe this year, 2023, wala sa atin ang hindi nagsimula. Amen. Pero ang main goal ng message po na pag-uusapan natin ngayong umaga is to finish what we have started. Sino po naniniwala dito na hindi pa huli ang lahat? May 50 days pa para tapusin ang pinapagawa ng Diyos sa atin ngayong 2023. Are you there? 3 bagay lang po, mabilis lang. 3 bagay lang how to finish what you have started. Are you ready? Ayan, tatapusin ko na agad kasi ang usapan natin, tapusin na to di ba? Unang bagay po, how to finish what we have started. Number 1, be focused like Nehemiah. Sino po nakakilala kay Nehemiah? Sabi po sa Nehemiah 6 verse 2 to 4 in Amplified Version, Sanballat and Geshem sent word to me saying, Come, let us meet together at Cheperim in the plain of Ono. But they were planning to harm me. So I sent messengers to them saying, I am doing a great work and I cannot come down. Why should the work stop while I live to come down to meet with you? They sent word to me 4 times in this way, and I answered them in the same way. Grabe naman to. Grabing Nehemiah ito. Ano nga po ba yung sinasabi nating focus dito? In Britannica Dictionary, sabi pa dito, pag sinabing focus, a subject that is being discussed or studied, the subject on which people's attention is focused, a main purpose or interest. Alam niyo po, makikita natin sa verse na binasa natin that Nehemiah was so focused to finish what he is doing. Ano nga po ba yung ginagawa niya? Sa totoo lang po, God appointed Nehemiah to rebuild the wall of Jerusalem. Yung nasirang wall, kailangan nating ipatayo, kailangan nating ayusin, kailangan nating i-rebuild. Nakuha niyo po? Alam niyo po, sabi kasi yung mga tao, halika mag-meet tayo. Grabe no, busy na ngayong tao, nagtatrabaho na nga, nakikipag-meet pa sila sa kanya. Alam niyo po, Nehemiah's focus and dedication to the work of God are unquestioned as he remains faithful through threats and much opposition. Ang dami pong gustong mag-distract sa kanya. Ang dami pong gustong patigilin siya sa trabaho. It is clear that Nehemiah's purpose and interest are only in rebuilding the wall. Alam niyo po, nakita natin or makikita natin dito, hindi niya hinayaan ang distraction na magpahinto sa kanya sa trabahong pinapagawa ng Panginoon. Amen. Tama po ba? Ipasok natin, pwede sa mga ilan po sa atin dito, yung naglalaba ka, tapos biglang may nag-pop up na messenger. Talaga naman, na-distract ka hanggang magugulat ka yung labahin mo, naging isang araw nandun sa washing machine sa kaka-Facebook natin. Tama po ba? Nakaka-relate po ba kayo? Yung gusto mo sana magtrabaho pero na-distract ka, napigilan ka. Same feeling sa atin, no? Yung nagsisimula ka ng gawin yung pinapagawa sa'yo ng Panginoon, then suddenly, someone po is trying to distract you. Mga taong hindi naniniwala sa'yo. May mga taong hindi sumusuporta sa'yo. And even they're telling negative things about you. Ano ba yun? Nagbi-business? Mababankrupt yan. Hindi yan pakapi-kapi pa yan. Wala namang Magkakasakit mga tao, hindi bibenta yung business mo. Mga ganyan. Nagtrabaho pa yan. Alam niyo po, sa lahat sa atin, alam ko, lahat ng mga bagay na sinimulan niyo, mayroon talagang kontrabida. Tama po? May kontrabida ng buhay na talaga, ano ba naman? Masyadong mayabang. I-build daw yung wall. Tama po? Ambisyosa masyado. Pero alam mo, sabi ni Nehemiah, I am doing a great work. I cannot come down.
ang sagot natin ngayon sa mga kontrabida sa buhay natin, I am doing a great work. I cannot come down. Okay lang po ba yun? Medyo malakontrabida rin yung sagot natin, no? Parang naging kaaway tuloy. Hindi. So, yun ang laging sagot natin, maganda yung ginagawa ko, hindi ako hihinto. Amen? Alam niyo po, sagot pa, sabi pa sa nangyari kay Nehemiah sa verse 4, 4 na beses nila akong pinagdalhan ng ganoong mensahe at 4 na beses ko rin silang pinagdalhan ng parehong sagot. Sana ganun tayo, di ba? Kapag unang bagay, sige na, punta ka. Hindi, sorry, may trabaho kasi ako. Magpapa-Jollibee ako. Ay, sorry talaga, Jollibee. Hindi talaga. Libre kita plane ticket, punta tayo Hong Kong. Ay, parang maganda yun ah. O sige, tapusin ko na itong ewan ko na itong trabahong ito. Di ba? Parang ang bilis iwan kasi ang daming na binabargain sa atin ng mundo para lang madistract tayo sa trabahong pinapagawa ng Panginoon. Tama po? Pero tulad ni Nehemiah, sana kung ano yung sagot mo nung una, ganun din yung sagot mo hanggang matapos at mapagod siya kakapilit sa'yo. Ang sasagutin natin, sasabihin natin, maganda yung ginagawa ko, hindi ako hihinto. Amen? Let no one stop you from doing your dreams, your passion, your calling, and your mission. Amen po. Focus lang sa goal. Sabi mo sa katabi mo, focus lang sa goal. Amen? Sa mga Facebook viewers natin, comment down dyan, focus lang sa goal. Amen? Focus lang po tayo sa pinapagawa ng Panginoon sa atin, kahit mahirap at kahit parang imposible. Alam nyo yung mga taong nagde-distract kay Nehemiah, hindi sila believe sa kanya. At gusto siyang pahintuin at pahirapan para hindi matapos yung pinapagawa ng Panginoon. Pero nag-focus lang siya at ginawa yung pinapagawa ng Panginoon. Alam niyo po, kailangan niyo pong mag-focus. Tanungin niyo ako, bakit? If it's God's will, He will fulfill it. Mangyayari. Sabihin mo, mangyayari. At eto pa, if it's God's will, it's His bill. Kaya wag kang matakot na, bakit ko gagawin? Baka wala akong pambayad, wala akong budget, ikakasal ako, parang 20 pesos lang yung savings ko eh. Parang imposible rin po ata yun, 20 pesos, no? Amen? Di ba, parang ang hirap. Pero kapag pinapagawa sa'yo ng Panginoon, siya ang bahalang magtapos. Siya ang bahalang mag-provide. Alam niyo po bakit natapos ang paglipat natin sa Lipat Tahanan Project? Alam namin na will ito ng Panginoon. Finulfill niya at provide niya. Magugulat na lang, kasi dalawa kami ni Pastor Paul na nagtatrabaho dito, yung may time na, itutuloy pa ba yung stage? Sunday na isa susunod na araw. Ilang araw ba ginagawa yung stage? Usually 5 days. 5 days, 2 days na lang natitira. Paano matatapos? Sabi, hindi, sige lang, ituloy. Ituloy yan. Gusto ni Lord, maganda dapat ang pagpasok natin sa ating lipatahanan. Alam niyo po, glory to God, natapos ang lahat ng mga to before Sunday. Saturday ng 12. Grabe, palakpakan natin si Lord. Alam niyo po kung bakit niya po tinapos itong simbahan na to? Kasi plano niya to. Business niya to. Ito yung will niya, kaya finulfill niya at provide niya yung pangangailangan natin. Medyo na-stress lang kami ng very light ni Paspol. Pero sa pangalan, thank you Jesus, nabayaran naman. Tama ba, love? Kung may utang pa tayo. Nabayaran naman. Come on, palakpakan natin si Lord. Grabe. Thank you, Jesus. At naniniwala ako soon sa will din ng Panginoon, magkakaroon tayo ng sariling simbahan. Will ng Panginoon, i-fulfill niya at i-provide niya. Dahil focus si Nehemiah, he rebuilt the wall in just 52 days. 52 days. Come on. The wall. Ang hirap pong tapusin yan. Ilang taon po dapat tapusin yan. Pero siya po 52 days niya lang natapos. Bakit? Dahil may focus. Alam niyo po, kapag may focus, may natatapos. Gusto mo yon? Sa relasyon na yan, kapag focus yan, may matatapos yan. Sa trabaho, kapag focus ka, may matatapos ka. Sa discipleship, kapag focus ka sa pagde-discipleship, matatapos ng mga disciples mo ang dapat nilang daanan. Amen? So please, be focused like Nehemiah para may matapos. Amen? Number 2, how to finish what you have started, malapit na ulit, is to persevere like Paul.
Wow. In 2 Timothy 4 verse 6 to 8 in NIV version, "For I am already being poured out like a drink offering, and the time for my departure is near." Ramdam niya na po na malapit na siyang kunin ng Panginoon. Kaya sabi niya, "I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith." Wow. "Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but also to all who have longed for His appearing." Tingnan po natin ang ibig sabihin ng persevere in Cambridge Dictionary. To continue making an effort to do or achieve something, even when this is difficult or takes long time. Kahit matagal daw, kahit mahirap. Ano pa po ibig sabihin niya? To continue to exist despite a difficult or changing situation. Alam niyo po, ito lang naman yung mga nangyari kay Paul. Paul was kidnapped. He was beaten. He was threatened. Arrested many times. Accused in lawsuits. Interrogated, ridiculed, ignored. He was shipwrecked and beaten by a viper. Grabe naman. Ano na kaya itsura ni Paul dito, no? Diba? Kami nga lang po ng mga nanay, isang anak pa lang, mukhang losyang na. Paano pa si Paul, diba? Hindi po tayo mukhang losyang. Mukha lang sa panina, pero sa mga asawa na, ang gaganda po natin. Tama po? Ayan, yung asawa ko sumagot. Siyempre, asawa ko yan. Okay? Diba, nakakapagod. Grabe naman tong pinagdaanan niya. Alam niyo po, sa lahat ng napagdaanan at dinaan ng persecutions at challenge ni Paul sa ministry, natapos niya pa rin ang laban. Sino po gustong matapos ang laban? Sino po yung gusto mo pagdating ng Panginoon, maaabutan kanyang righteous? Alam niyo po, he fought until the end kahit na may kahit pa. Grabing perseverance. Have you experienced the same thing? Yung nagsimula ka, tapos along the way parang ang tagal, marami palang problemang dadaanan. Grabe naman ang pag-aasawa. Meron palang, grabe pala, magkakainisan pala kayo. Akala ko puro love-love lang. Akala ko naman puro sweet-sweet lang ito. Akala ko naman pag nagkatrabaho, happy lang kasi may sahod. Nagulat ako, mas lumaki yung babayarin ko. Akala ko happy lang. Marami palang pagsubok. Tama. Kaya ang ending, wag na nga, itigil ko na nga lang tong relasyon na to. Itigil ko na nga lang tong... Gusto nyo yun? Alam niyo po, kung alam mo para sa ikagaganda mo, ang sinimulan at ginagawa mo, ituloy mo lang at gawin ang lahat para tapusin ito. Amen? Healthy living, go! Kahit lahat na nakapaligid sa'yo, tara milk tea, tara lechon, tara ano. Hindi. Gagawin ko to, ipagpapatuloy ko to kahit na may kahit pa. Kahit, di ba, sa Christmas, imagine mo, lahat sila nagkakainan ng sasarap, tapos ikaw, tubig lang. Hindi, kahit na may kahit pa. Tikim lang naman, konti lang, okay? Revival po ba gusto ninyo? Go! Amen? Tapusin mo kasi alam mo, ikagaganda at ikatutulong mo, makakatulong ito sa inyo. Are you there? So how to finish what you have started, number 2 is, amen. Thank you, Lord. And last but not the least, eto na. Number 3 is live like Jesus. Wala nang ibang best example. In John 17 verse 4 to 5, Jesus said, grabe, ito sabi niya, I have brought you glory on earth by finishing the work you gave me to do. And now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began. Makikita natin, Nehemiah knew that he was doing a great work. Apostle Paul is rest assured he is fighting a good fight of faith. But Jesus knew that God knows what He is doing. Kaya ang tanong ko sa inyo ngayon, anong ginawa ni Jesus? Alam niyo po ba kung anong ginawa ni Jesus? Tanong niyo po ako ano? He lived to do the will of God. Sabi pa po sa Luke 22 verse 42, Father, if you are willing, take this cup from me. Pero biglang banat niya, yet not my will, but yours be done.
Natapos ni Jesus kasi hindi niya pinakialaman si Lord. Sa buhay mo ngayon, ilang beses mo nang pinakialaman si Lord? Pinakailaman sa relasyon, pinakailaman sa pamilya, pinakailaman sa pera, pinakailaman sa pamilya. Ilang beses kang nakialam sa plano ng Diyos sa buhay mo? Nakakalungkot, ang daming nasira, ang dami pong nag-fail na mga bagay na dapat magandang mangyari sa pamilya mo. Nag-fail. Bakit? Kasi kilos mo. Kasi plano mo. Kasi yan ang gusto mo. Natanong mo na ba si Lord, Lord, gusto mo po ba itong ginagawa ko? Lord, ito po ba yung gusto mong gawin ko? At ipasok natin itong verse na to in 1 John 5 verse 14 to 15. Pwede po bang pakibasa? And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. Tanungin ko po kayo, ilang prayers na ang hindi sinagot ni Lord? Nabilang niyo po ba? Siguro sa 10 na prayers mo, may isang nasagot. At least may isa. Ilang simula na ang hindi mo natapos? Dami. Baka naman po kasi hindi ka focus, baka naman hindi dahil hindi ka focus or walang perseverance, pero baka naman kasi dahil nililigtas ka lang ni Lord sa possible danger na naghihintay sa bagay na sinimulan at ginagawa mo. Baka naman kasi hindi talaga yan yung gustong ipagawa sa'yo ni Lord. Nakuha mo yon? Baka hindi yan yung will ni Lord sa business mo. Baka hindi yan yung will ni Lord na partner for you. Baka hindi pa ngayon yung right time for you. Madami kang pwedeng gawin. Pero ang tanong, ano nga ba yung pinapagawa ni Lord? Amen. Tandaan, hindi po lahat ng nagawa at natapos mo ay makakapagbigay ng glory kay Lord. Amen? Hindi po lahat. Sabihin mo sa katabi mo, hindi lahat. We have to live like Jesus. Alam niyo po ba, ilang years lang nabuhay si Jesus o ginawa ni Jesus ang ministry niya? Ilang years? 3 years. For 3 years natapos niya. Bakit ang bilis? Dapat hinabaan ni Jesus para madami pang napagaling. 3 years. For only 3 years natapos niya kasi yun lang yung pinapagawa ni Lord. Ilang taon ka na ba ngayon? Tumatagal, no? Kasi baka yung pinapagawa sa'yo ni Lord, hindi mo pa nagagawa. Try mong gawin mo na ngayon. Baka mamaya, Lord, wag mo pa naman kaming kunin. Gusto pa pang mabuhay. Amen? Pero tanungin mo si Lord, Lord, ano nga po ba yung pinapagawa mo sa akin? Amen? Now, as we recap, how to finish what you have started. Number 1. Number 2. And number 3. Sabi po sa Philippians 1 verse 6 as I end, being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Let us bring glory to the Lord by finishing the work He has given us to do. Yung aalis ka sa mundong ito with flying colors. Sasabihin ng Panginoon sa'yo, well done, my faithful servant. Natapos mo yung pinapagawa ko sa'yo, anak. Nagawa mo yung pinapagawa ko. Kwento nga ni Daddy, ba't andito ka na? Lord, patay na po ako. Ay, hindi ka pa tapos. Balik. Sana pag kukunin na tayo ng Panginoon, masasabi ni Lord sa atin, good job. Natapos mo. At sasabihin mo rin, I have finished the race. I have fought the fight. I am now ready na pumunta sa Panginoon. Ang buhay Kristiyano ay hindi lamang puro simula. Meron tayong dapat pagpapatuloy, meron tayo dapat tinatapos. Sabi nga po ng isang pastor, Pastor Ignacio, a lack of passion will cause you to never finish what you have started. Mahalin niyo po yung pinapagawa ng Panginoon sa inyo. It only takes passion for you to finish what you have started. Kasi kung walang puso, walang passion, hindi mo matatapos at hindi mo tatapusin. As I end po, magandang magsimula, pero mas magandang magsimula ka lagi kay Lord
Dahil siguradong tatapusin niya yung nasimulan mo. Amen. Come on, palakpakan natin si Lord. Thank you, Jesus. Pwede po bang tumayo tayong lahat? Thank you, Lord. Sino po dito na bless sa word? Sino dito natuto? At sino po dito excited na tapusin ang 2024 na nagawa mo yung pinapagawa ni Lord sa'yo? Whatever that unfinished task, unfinished work, unfinished business, unfinished mission na pinapagawa sa'yo ng Panginoon, you still have time. Meron pa po. Pwede pang tapusin. Pwede pang gawin. Amen? Come on, close your eyes right now and let's pray. Thank you, Lord. Sa oras na to, Panginoon, Lord, una sa lahat, humihingi po kami ng kapatawaran. Ang dami naming sinimulan. Ang dami naming ginawa, pero hindi namin tinapos. Lord, patawarin mo kami sa mga pagkakataon na distract kami at hinayaang ma-distract sa mga bagay na nakikita namin sa mundo. Nakakalungkot, Panginoon, na even kami nasisway ng mundo. But this time, we are opening our hearts to you, God. Lord, binubuksan namin ang aming puso. Tulungan mo po kami, Panginoon, na matapos yung pinapagawa mo, matapos yung pangarap, magawa namin yung pangarap, yung mission. Lord, yung goals, Panginoon, na ibinigay mo sa amin. Lord, tulungan mo kami na matapos ito. Tulungan mo kami, Panginoon, kung ito man po ay patungkol sa aming pamilya, sa aking asawa, sa aking anak, sa aking karelasyon, Panginoon. Kung ito man ay patungkol sa trabaho, Lord, kung ito man po ay patungkol sa pangarap, tulungan mo po ako na tapusin ito. Bigyan mo ako ng lakas. Lord, kasi sa totoo lang, ang daming mga tao, pinipressure ako. Ang daming mga tao, Panginoon, pinipilit akong gawin, pero wala akong lakas. Tulungan mo ako, Panginoon, kasi alam ko, naniniwala ako na ikaw ang magpapalakas sa akin. Tulungan mo ako, Panginoon, na makita ang mga bagay na gusto mo lang na ipagawa at hindi yung mga bagay na gusto ko lang gawin. I pray, Lord, for every Lighthouse disciples and members. Lord, they will be sensitive into your voice. Gagawin nila yung pinapagawa mo lang. Lord, hayaan mo na mapakinggan nila, Panginoon, yung boses mo, yung instruction mo sa kanilang mga buhay, na upang hindi na muli sila magkamali, na upang hindi na muli silang masaktan, na upang hindi na ulit sila mag-fail, at na upang hindi na ulit ihinto, Panginoon, yung mga gagawin nila. Lord, give us that strength and give us that sensitive ears to listen. Salamat po, Panginoon. Starting today, Lord, tatapusin namin. Come on, tell it to God, Lord, tatapusin ko po, Panginoon. Gagawin ko po, tatapusin ko yung pinapagawa mo sa akin. Salamat po. Salamat sa salita. Dalangin ko po, Panginoon, ang salitang ito ay tutubo, mamumunga, isasagawa po namin simula sa araw na to. Mahal na mahal ka po namin. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Come on, isang malakas po na palakpak sa ating Diyos na buhay.